dapat alagaan ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa, Samahang totoo at kay saya, walang pagod na naglilingkod sa inyo. sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyong totoo ang nagsalang hirit. Ang saya-saya, sa unang hirit, Unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Good morning, mga Igan. Oh my God. Kamusta na kayo? Very good. Thank you. 27 na po ng buwan ng Abril, ang bilis po ng panahon. Ngayon po ay Miyerkules na. Welcome po sa official Summer Tambayan nyo sa umaga. Ito po ang unang hirit, kumakatok ng gigising. Yes, good morning mga kapuso. And speaking of summer, talaga namang painit na po ng painit ngayon. Eto ha, biruhin nyo ho, kahapon na itala ang pinakamainit na temperatura ngayong taon. Hindi lang po yan dito sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Studio rin, para mainit na tayo. Nag-warm up pa. Ayon po sa Pag-asa, pumalo sa 36.1 degrees Celsius ang temperatura kahapon bago mag-alas 4 ng hapon. Kaya naman ang ilan nating kapuso, 2 o 3 beses na naligo para lang magpalamig. Lakas ng aircon. Oo, pero alam niyo po, kahit napakainit kahapon, hindi pa rin ito natalo ang record high na alinsangan sa Metro Manila na umabot sa 38.5 degrees Celsius noong 1987. At mas mainit din kahapon sa Tugigaraw, Cagayan, kung saan naitala rin ang pinakamataas na temperatura na alas 2 ng hapon. Pumalo po ito sa 37.8 degrees Celsius. Pero wala pa rin yan sa tindi ng record high na init para sa buong bansa na 42.2 degrees Celsius na naitala noong May 11, 1969 sa Tugigaraw rin. At ayon po sa Pag-asa, asahan pa raw natin na mas titindi pang init sa mga susunod na araw. Nako, kaya payo ng Pag-asa, huwag magbilad sa araw mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Paano ang golfers? Uminom din ng maraming tubig at gumamit ng payong. Habang ang Manila City Hall naman nagpapaalala na huwag na raw balaking pang maligo sa Manila Bay para magpalamig dahil sa maruming tubig doon. Tara, Tugigaraw tayo. Summer eh. Summer eh. Saan nyo gusto? Pag summer, tag-init talaga yan. Sa mall, ang mga tao Sa ngayon mall? nagpapalamig, ang dami. Hindi Para naman bibili libre masyado. aircon. Oo, libre aircon. Pero Kasi kasi namin kaya kaya. kahapon, di ba, nung nasa remote ako, tapat ako ng tapat sa aircon, ang init. Mainit pa rin. Kaya pala, no? Ang dami mong aircon. Pinaligiran ka ng aircon. Pero ingat kayo, dahil ang aircon ngayon talagang hirap siya. Baka yung konsumo sa kuryente, mabigla din yun. Mainit na, mag-iinit pa ulo nyo. Ngayon naman simulan natin bagong balita sa ating top hirit. Petro nagbigay ng rollback para sa kanilang diesel at kerosene. Salamat! Pero ang presyo ng kanilang regular gasoline tumaas na naman. Salamat! At para makatulong sa mga tsuper natin, diesel discount card para sa mga jeepney at tricycle. Pinagpilitan pa rin ipamigay sa Mayo 2. Palawa ang kilos protesta para sa aumento ng sahod naman, ikinasana ng sa Mayo 1, araw po ng paggawa. At reklamong plunder, sinampalaban kay dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Arroyo. Narito mo, detalye ng mga balitang yan. Sumunod na rin po ang kumpanyang Petron sa pagpatupad ng rollback sa kanilang mga produktong petrolyo. Simula kanina alas 12:01 na madaling araw, 40 centavos sa kada litro ng diesel at kerosene ang kanilang bawas presyo. Pero kung may good news, may bad news dahil nagtaas din sila ng 25 centavos sa kada litro ng kanilang regular gasoline. Subalit para sa mga gusto ng premium gasoline, magandang balita at wala raw gagawin paggalaw ang Petron sa presyo nito. Ayon sa Petron, ang kanilang oil price adjustment ay bulsa ng paggalaw ng presyo ng langis sa world market. At hindi na ngayon lang world market, ha? Sa taas din ang presyo ng kanilang mga additives. May mga ganun na ngayon. Additives? Oo, hindi lang daw world market. Yung mga component, kasi ano yan eh, barilis yan, di ba? Dadaan pa sa proseso yan. Yun, yung mga ginagamit. Yung gusto mo unleaded, gagawa ng proseso yun. Kung gusto mo ng yung octane, yung mas mataas,
gagawa na naman ng proseso. Yun ang dinadahilan nila na Bagong-bago, no? Kailangan tayo magbayad ng lahat ng yun. Parang kuryente, Pwede bang RON na lang ang gamitin natin? Sira agad ang kotse na. Dati nga, mura diesel eh. Ngayon, mas mahal pa diesel sa gasoline talaga. Gasolina. Pero yung projection na ito, kumpara nung mga nagdaang taon, 3 taon nakakaraan, same na presyo ng bariles, mas mababang presyo 3 years ago. Ba't nagkaganon? Ayun nga, dahil additives. Yung kanila mga adlib. Sunod dyan may mga ano na siya. Ang daling inaso. Alright, samantala tuloy na po ang pamimigay ng smart cards ngayong Mayo 2 bilang diskwento sa langis ng mga tsuper ng jeep at tricycle. Kahapon ipinakita na ang magiging itsura ng pamimigay na smart card. Tatagal ng 1 buwan ang programang ito ng gobyerno, pero handa raw ang Department of Energy na palawigin pa ito sakaling iutos ni Pangulong Aquino. 5 taon ang bisa ng smart cards, kaya wag daw agad itatapon ng card kapag naubos na ang load. Tulong daw ng gobyerno sa mga tsuperang smart cards sa gitna ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis. At nilinaw naman po ni Energy Secretary Jose Rene Almendras na hindi dikta ng oil companies kundi ng pandaigdigang merkado ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Pero iimbestigahan daw ng DOE ang lahat ng mga naging pagtaas ng presyo ng langis simula noong 2007 para malaman kung talagang nagkaroon ng pang-aabuso ang mga oil companies sa kanilang presyo. At kung mapatunayan ito, hihingi raw sila ng rollback. Kaya naman ang ilang mga tsuper na pangunahin naapektuhan sa mataas na presyo ng langis pabor sa gagawing investigasyon. Dapat talaga dahil bawat tumataas sila sa isang linggo, magbabawas sila tapos pag tumaas sila doble-doble. At dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, ilang mga motorista na ang umaasa na magpagasolina sa mga maliliit na kumpanya ng langis. Kumpara raw kasi sa presyuhan ng Big 3 oil companies, mas mura ito ng piso. Kaya naman walang tigil ang dating ng mga customer sa mga gasolinahan. Ang iba nga sa kanila nagpapasiguro na kaya galon-galon kung bumili ng mas murang gasolina habang wala pang pagtaas sa presyo. Paliwanag ng DOE, nag-i-import daw ang mga small oil player ng langis kumpara sa Big 3. Nakakadagdag daw sa gastos ng inventaryong ginagawa ng big oil company dahilan, kaya raw mas mataas ang benta nila. Tingnan mo, may gasoline station, sa bawat 1,000, meron ka 30 piso na diskwento. Pero hindi mo ikakasyon. Bibili ka ng mga grocery items, okay, 30 pesos. 20. Ang average sa pagpapagas ng isang motorista, privado 2 beses yan sa isang linggo. So palagi mo nang hindi naman kumukonsumo yan ng 1,000 lang eh. 2,000 mahigit. So sa isang konsumo niya may 90. Diba? 90 piso. 2 beses ka, i-multiply mo 180 pesos. 4 na linggo yan, i-multiply mo pa ng 4. Mas maganda pa nga yung diskwento ng mga gasoline station kaysa dito sa smart card na 100. 50 piso sa tricycle at 1,000 sa mga jeepney drivers. Pag nagpagasolina ka ngayon, ubus yun eh. 20 pesos nga. 450 million pesos sa loob lamang ng 1 buwan ang winaldas mo. Diba? Sana naman ginawa na lang ng paraan na yung 450 million pesos, gawa ng programa o kooperatiba ng mga jeep o tricycle drivers para lumago pa yung perang yun. Tinapon mo yun. Hindi mararamdaman nila eh. So sana nga kukunin yung pera, yung 450 million pesos. Saan nila uhugutin yun? Yun nga, yung next month, hindi pa nga nila alam eh. Special allocation. Yung smart card nga, tingnan mo, isa lang pinakita. Hindi pa lang alam kung yung gastos doon kukunin, doon sa 450 pa. Di babawasan pa uli. Paliit ng paliit. Sana benefits na binigay sa kanila, like you said, co-op na lang, tapos binigay na siguro ng bigas, diba, every so often. Para mas sustainable. Oo. Ikaw 150 sa isang buwan, ano nangyari doon? 150, ano lang yun eh. Wala pa. Kaya ngayon patuloy kinukwestiyon 450 billion pesos na hindi pwedeng pantawid na gasolina yun. Band-aid solution. Hindi pwedeng ayuda. Usual. Talino! Samantala, kinakasala po ng ilang militanteng grupo ang isang malaking rally sa Mayong 1 bilang protesta sa umunoy kawalang aksyon ng gobyerno sa patuloy na hiling na taasan ang sahod ng mga manggagawa. Sa Labor Day, 20,000 manggagawa ang magmamarcha papuntang Liwasang Bonifacio para manawagan ng dagdag sahod. Kahapon, nagpatikim na ng lightning rally sa Gate 7 ng Malacanang ang grupong Kirosang May 1 at Anak Pawis. Kanilang sigaw,